Hello guys! Welcome back to my mini vlog. So for today's mini vlog nga ay maglilinis na nga ako ng aming mini aquarium dahil 3 araw na nga mula nung nabili namin itong mga betta fish na ito. At kung titignan nyo nga ay sobrang labo na nga ng tubig at napakabaho na rin ng tubig nito. Ang sabi sa amin nung nagbenta sa amin ng betta fish is kailangan talaga after 2 to 3 days ay mapalitan yung tubig dahil para maiwasan na rin ang pagkakasakit ng ating mga betta fish at maiwasan din lalo ang pagkamatay ng ating mga alagang isda. At syempre para maiwasan din yung pagiging stress ng ating mga alagang isda. So ngayon ay nagpe-prepare na nga ako para maglinis. Inihanda ko na nga yung tray na paglalagyan ng mga stones. At naglagay na rin ako ng tubig dyan sa gamit na cup noodles na yan. Don't worry, malinis po yan. At gagamitan ko nga lang sila ng kamay para hulihin and maghugas na nga rin ako ng aking mga kamay para ma-sure na walang mga chemicals or dumi na nakakapit sa aking mga kamay bago ko kunin yung mga isda sa aquarium. And ito na nga, inilawan ko na at isa-isa ko na silang hinuhuli. Hirap na hirap akong hulihin dito yung mga isda dahil bukod sa napakalabo at napakabaho na ng tubig ay nagka-camouflage din yung mga alaga namin isda doon mismo sa kulay ng mga marbles at ng mga stones na nakalagay dyan sa aming aquarium. At binibilang ko pa nga yung mga isda dyan kasi sinisigurado ko na 6 na piraso yung nailagay ko dyan. Dapat 7 na sila kaso nga lang sadly namatay yung isang isda ng isang araw at ayan na sila. And next nga ay maglilinis na nga tayo ng ating aquarium. And eto nga pala yung mga luminous stones na nabili ko sa Shopee. 4 na packs ito. So, ilalagay ko sa comment section yung link ng shop kung saan ko ito nabili para kung sakaling gusto nyong bumili, i-click nyo lang yung link. And ito na nga, isinama ko na rin yung mga luminous stones na nabili ko from Shopee. Siyempre para mahugasan na rin natin at maalis natin kung ano man yung mga unwanted dirts na nakakapit doon. And ayan nga po, iniisa-isa ko kasi ito nga pala itsura niya. Napaka-lightweight nga pala nito, no? Hindi siya natural stones ha. Parang feeling ko, parang made of plastic siya or parang nasa gawa sa resin, parang ganon. And naglagay na nga ako ng konting asin sa ating mga natural stones and luminous stones at saka dun sa aquarium natin at konting liquid na sabon at kinukuskus ko na nga siyang maigi ngayon. So, kailangan talaga mabusisi mo siyang kuskusin kasi para matanggal yung mga marka ng tubig at saka ng mga dumi ng pagkain at yung dumi ng isda doon sa salamin. And maingat ko nga siyang kinukuskus kasi bukod sa parang matagal na kasi itong aquarium neto kaya parang medyo umaalog-alog na yung mga salamin at saka matatalas yung mga gilid so kailangan ko din mag-ingat. Yung purpose naman po ng paglalagay ko ng asin dito sa aquarium at saka dun sa mga bato is para ma-deodorize niya yung mga bato o maalis yung mga babahong amoy na nakakapit dun sa mga stones at mismong sa salamin ng aquarium. Matapos nga ang matinding kuskusan ay nandito naman tayo sa matinding banlawan. So, kailangan nga no is mabanlawan mabuti yung ating mga aquarium para maalis yung mga nakakapit na sabon dyan sa gilid-gilid at the same time, matanggal yung nakakapit na amoy ng dishwashing liquid na ginamit natin dyan sa mismong aquarium. Kasi kung hindi mababanlawan mabuti yan, ay lalasa yan o kakapit yan o hahalo yan doon sa tubig ng ating aquarium na pwedeng mag-cause ng death sa ating mga isda, no?
Kung tayo ang mga tao, minsan nagtataka tayo, bakit naugasan naman mabuti yung ating mga iniinuman ng tubig, bakit parang umaamoy o lumalasa doon sa tubig natin yung dishwashing liquid na ginamit natin. No? So, kailangan talaga effort ka talaga sa pagbabanlaw dyan. Pero make sure na kailangan maingatan mo rin yung kamay mo kasi matalas yung salamin. And ito na nga, sinunod ko na nga dyan na linisin yung mga stones. Kasama na rin dyan yung mga luminous stones na nabili ko. At ayan nga, nakita nyo nga, nagkalat nga siya sa lababo. Kasi kapag nabasa siya ng tubig is lumulutang siya talaga. Sobrang lightweight nitong ating mga nabiling luminous stones. Kaya kailangan kapag inilagay mo siya sa aquarium, lalo na kapag nalagyan mo na ng tubig yung aquarium, is itutulak mo siya pababa para lumubog. So ito kailangan mabusisi mo din itong mabanlawan kasi nalagyan ko rin ito ng sabon kanina. At ayan nga, ang kukulit ng mga stones, no? Kumakalat siya talagang pilit, nahuhulog siya talagang pilit dyan sa lababo. So mamaya yan, bukod sa effort sa pagkukuskus at effort sa pagbabanlaw, mag-e-effort din ako mamayang paghiwa-hiwalayin yung luminous stones at saka yung natural stones. Kasi meron akong gagawing design doon sa aquarium. At bukod nga dyan sa luminous stones at saka dyan sa mga natural stones na nakalagay sa aquarium namin is meron pang additional na glass marbles dyan. Ayaw makikita nyo yung mga makikintab dyan. Mga ano yan, mga glass marbles yan, yung mga flat. Galing naman yan dun sa sungka na laruan na ibinigay sa akin noon. So ginawa ng lola ko, ginawa niyang pan-display sa aquarium. So ayun na nga guys, matapos nga ng mabusising paghihiwalay ng mga bato, ay ito na, mag-i-start na nga akong mag-design. So inilagay ko na nga yung manikang kalbo dyan, charot. At inilagay ko na nga munang nauna yung mga natural stones na pinaghiwa-hiwalay ko, yung mga hinugasan ko. So ayun, makikita nyo, ipinapalibot ko yung mga natural stones doon sa palibot ng manika kasi talagang pinipilit kong ikulong yan dahil pag tayo lagyan ng tubig, umaangat yung manika o kaya pag natabig ng isda, natatangay agad ng isda. So ang ginawa ko dyan sa manika na yan, tinanggal ko muna yung ulo niya tapos tilagyan ko siya ng mga bato sa loob para bumigat. And ayun nga, kung makikita nyo, inilalagay ko naman sumunod dyan yung flower. Kasi yung flower na yan ay favorite spot ng mga alaga naming isda. So minsan makikita ko dyan sila natutulog. Or minsan yung mga pagkain na nahuhulog dyan nila kinukuha. And yun na nga, nailagay ko na nga lahat ng mga natural stones sa gilid. Nakapalibot na nga lahat yan dyan sa manika at saka dun sa bulaklak na inilagay ko kanina. So ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng curve. Kasi next kong ilalagay dyan sa gilid or dyan sa may bandang gitna na aquarium na yan is yung mga luminous stones naman na nabili ko from Shopee. And
ayun na nga, at nilalagay ko na nga din yung mga luminous stones na nabili ko from Shopee. Sige, ikot-ikotin mo yung aquarium para mahilo yung malikha, charot. Akala mo napakadali pero sobrang hirap niyan at sobrang tagal talaga kasi napakabusisi talaga. And kung makikita nyo naman dyan, talagang kahit na napakaliit lang ng aming aquarium is antibay niya na, as in, nasa 20 years na yung aquarium na yan dahil parang maliit pa yata ako or parang basta bata pa ako nung maging aquarium namin yan. And ayun na nga, almost done na nga tayo. At syempre, yung final touch natin dyan is yung ating mga flat marble glass naman. Ayan, inilalagay ko na nga siya dun sa mga gilid para hindi naman magmukhang masyadong parang magulo yung ating aquarium, At ito na nga ang ating finished product. Ang ganda niya na, diba, So, ngayon naman ay lalagyan na natin yan ng tubig. At ilalagay ko na nga yung mga alaga naming isda. So, binilang ko nga ulit yan at sinigurado kong 6 yung isda na yan. So, kung makikita nyo, dahan-dahan ko munang tinatapon yung tubig kung saan nakababad yung mga isda kanina. Kasi syempre, nahaluan na yan ng maduming tubig mula sa katawan ng isda. Ayun, unti-unti, ayan, sinasahod ko tapos tinatapon ko ulit yung tubig. Pero hindi ko naman pinababayaan na mawalan sila ng tubig doon, kasi syempre baka mamaya mamatay. And after that, ayan, isasalin ko na nga yan sa aquarium ng dahan-dahan para hindi magulo yung aking mga display doon sa loob ng aquarium. So, ayan, at nilalagyan ko na nga ng tubig unti-unti at nakikita niya naman yung mga luminous stones ay umaangat niya unti-unti. So, nakikita ko na medyo gumugulo yung aking display kaya parang medyo naiinis ako dyan. So, mamaya lang, syempre pag natapos na nating ayusin yan ay ayun, itutulak ko pababa para lumubog yung mga bato na mga nagsilutang. And we're almost done at puno na nga yung ating aquarium. So, ang next na ilalagay ko naman dyan is ang talisay extract. Nabili din namin yan kung saan namin binili yung betta fish. So, isinalin lang yan dyan sa bote ng sito kasi wala akong sariling lalagyan. And kung itatanong nyo naman kung para saan yung talisay extract, ilalagay ko dyan kung ano yung na-research ko kay Google about talisay extract. So, ang sabi ni Google, ang talisay extract daw ay kadalasang ginagamit bilang natural na pampakondisyon at gamot sa tubig para sa mga isda sa aquarium tulad ng betta at shrimp. Pinapababa daw nito ang pH level at nililinis ang tubig. And our last portion is yung paglalagay ng ating aquarium salt. Hindi yan yung salt na pangluto, ha? Hindi po pwedeng ilagay sa aquarium yung asin na ginagamit sa pagluto kasi hindi siya pwede sa isda. So, perang nagbibili na tinatawag na aquarium salt. So, ilalagay ko din dyan kung para saan ang aquarium salt. So, based kay Google, ang aquarium salt is made from evaporated sea salt, which is used in freshwater tanks to add vital electrolytes, improve gill function, reduce nitrite toxicity, and help fish build a protective slime coat. Standard general dosing is roughly 1 rounded tablespoon per 5 gallons of water.
And syempre yung benefits and uses niya, no, for electrolyte replenishment, replace minerals, plus during water changes, slime coat boost stimulates a natural protective layer of or to block pathogens. This is support its recovery from external parasites. And this is it. Ito na nga yung ating final touch or yung ating finished product. Tapos na nga yung ating aquarium. At sa wakas ay ipupwesto ko na ulit siya dyan sa kanyang lalagyan. At kung makikita nyo nga dyan, ay nilalagyan ko nga ng screen or ng takip yung ibabaw ng aming aquarium kasi baka mamaya biglang lumundag yung isda at hindi namin mamalaya na nasa sahig na pala. And at the same time, nilalagyan ko rin yan ng ilaw kasi para nakikita namin if okay pa ba yung lagay ng aming mga isda at saka kung madumi or malinis pa rin ba yung aming tubig, no? At saka yung mga pagkain ko, nakakakain ba sila ng maayos? And this is our final look. Ang ganda na nila, oh. Ayan na sila, ang sisigla na nila. Kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like, share, and comment, and paki-follow na rin ako sa aking mga social media. Thanks for watching, guys. Bye. I love you. Mwah.